Tapos na po ang pagkamatay ng Panginoon. Wala na po si Jesus Christ sa krus. Magandang umaga po sa inyong lahat. Yan lang ba po kaya nating ibigay para sa Panginoon? Pwede po bang sabihin natin, masalamat Panginoon sa umagang ito. Parang walang power, parang hindi kayo nagpapasalamat eh. Yung mga nasa likod, yan. Sabihin nyo nga po, salamat Panginoon at dinako nyo ko ngayong araw na ito. Yan. Alam niyo po, it's all a matter of attitude. It's all a matter of kung ano yung ginagawa ng Diyos sa araw-araw sa atin. Dapat ganun nakikita ang buhay niya sa bawat isa sa atin. Especially that we are celebrating ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. It should be seen in our face, it should be seen in our lives, na kapag pasok pa lang natin sa umagang ito, tagla yung kalakasan, na kahit medyo pagod tayo sa mga nagdaang araw, kahit na meron tayong mga pinagdaraanan na mabibigat sa buhay, nandun yung joy, yung happiness that Jesus Christ is alive. Amen po ba? Para na naman todos los santos na naman. Amen po ba? Yan. Dapat tayo naririnig, hindi lang dapat parang kaunti, kundi parang we are thousands here on earth celebrate dito sa church that we are celebrating the resurrection of Jesus Christ. Sa maga pong ito, ako po yung nagpapasalamat at naging bahagi po ng gawaing ito para alalahanin ang katagumpayan ng pagkabuhay na magmuli ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po muna ay sumandaling manalangin. Heavenly Father, let your Holy Spirit always free us dun sa mensahe mo na nais mong dalhin sa umagang ito, so that we can enjoy to the fullest your message and give us inspiration at higit sa lahat ay magpanibagong kalakasan, hamon sa buhay ng bawat isa sa amin. I-bless niyo po ang araw na ito, especially your word, na aming mapakikinggan. For you alone would give you praise and glory in Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sa umaga pong ito, ang ating tema ay the triumph of the resurrection of Jesus Christ. Ang tagumpay ng muling pagkabuhay ni Jesucristo. Wala pong nakakaalam na ang Panginoong Hesus ay mabubuhay. And that is a fact. Maraming nauna na mga ipinako sa krus ng mga kriminal, those who opposed the government, who were caught, lahat po sila, they were crucified and they all died. And none of them come back to life. None of them come back to life. Maging ang mga disipulo ni Jesus na lumakad kasama niyo noon, nung 3 years ng kanyang priestly ministry, na nakarinig at nagturo sa kanila, nakasaksi ng kanyang mga himalang ginawa, at nakita ang kanyang ginawang mirakulo sa pagbangon sa patay, ng katulad ng ginawa niya kay Lazarus, ay hindi makapaniwala na siya'y mamamatay. Kahit bago pa man nung early ng kanyang ministry, nung kanyang ni-reveal kay Peter o sa mga alagad that he was going to die sa mga susunod na panahon, at sasabihin nga na at sinabi na siya'y muling mabubuhay, Peter denied it. At sabi nga, Panginoon, hindi kailanman mangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Then he strongly rebuked Peter himself.
Hanggang ngayon po, marami pa rin hindi naniniwala that Jesus Christ lived, nabuhay sa kabila ng mga kamatayan. Hanggang ngayon, marami pa rin mga believers na nananatiling patay ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Because a lot of things na nangyayari sa kanila na marahil sa kanilang mga problema na hindi na-answer o nabibigyan ng mga resulta ang lahat ng mga bagay na ito. They just attend the church. Ganun lang. So sa atin, gayunpaman, maraming mga mananampalataya noon na nagpapatunay na mga nakasaksi at nakakita kay Jesus Christ na nagpatunay na hanggang sa ngayon, they keep on celebrating the resurrection of Jesus Christ. What does Jesus' resurrection means to us today? Sa atin na mga naririto. Doon sa kung saan ay pinapakita ano yung kahulugan nito sa atin sa ngayon. Doon sa pagkabuhay niya, sa sinasabing tagumpay, ano ang idinulot nito sa akin, sa inyo? What does the resurrection bring? Ano ang idinulot ng pagkabuhay na magmuli? Although many people until now, they don't believe that Jesus Christ was rose from the dead, for those of us na naririto who trusted our Lord Himself as a Savior, ay nagbigay ng relevance sa buhay natin. And it is personal because He died for our sins. He died for our sins. And the triumphant of the resurrection of Jesus Christ brings us today na katulad ng sinasabi dun sa awitin, na ito'y pinakapaborito kong awitin, not just dahil nga sa Easter Sunday, kundi ito'y lifetime na aking paborito. Alam niyo po yung Because He Lives, di ba po? Ang sabi po dun sa chorus niya, and because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Come on, let's sing. All fear is gone. Because I know He holds future. And life is worth the living just because He. Can we sing it one more time? And because He lives, I can face tomorrow. Because He lives. Let's sing it lively. Fear is gone. Because and life is the living just. Tunay nga po, ang Panginoon ay buhay sa ating mga puso. Amen po ba? Yan lang po ba ang kaya nating ibigay ng papuri sa Panginoon? Bigyan po natin ng isang malakas na papuri at palakpak ang ating Panginoon. Truly, Jesus' resurrection assured us, not just na sinasabi na dun sa katulad, dun sa sinasabi dun sa awit, that we can face tomorrow. Because Jesus' resurrection assured that we don't have to endure the despair of being lonely. Hindi na tayo makakaranas pa o kailanman tiisin ang kawalan ng pag-asa na dulot ng kalungkutan, pangungulila,
pagkabilanggo at kung ikaw man ay nag-iisa sa buhay. This is what resurrection gives us, a hope in life. Marami po ngayon ang nawawalan ng pag-asa. Marami pong mga tao ngayon na kung saan marami silang pinagdaraanan sa buhay. Pero dahil dun sa pagkabuhay na magmuli ng Panginoon na kanilang nasaksihan, nagpanibagong lakas. Na ito'y nagdulot ng kapayapaan sa kanila, nagbigay ng assurance sa kanila na hindi na sila makakaranas pa ng kalungkutan. And supposedly, dapat nakikita ito sa ating mga buhay. Yung joy sa ating mga buhay. Every time na siguro si pastor, nakikita niya every Sunday, iba't ibang mga faces ang nakikita niya sa mga members. Merong mga masasaya, merong mga nakangiti, merong bagbag ng mga problema at suliranin. Hindi natin alam kung ano ang pinagdaraanan ng ating mga kapatid sa pananampalataya. But one thing for sure, Jesus died and rose again for that purpose. Binigyan niya tayo ng assurance to live a hopeful life sa ating mga buhay. Hindi na kailangan natin maging lonely. We have an absolute assurance that Christ lives and still alive and is within us just as He promised. Sabi niya nga po, dapat sa atin mga sarili ay naranasan natin yung patuloy na tagumpay dahil sa kanyang pangakong ibinigay sa mga alagad nung habang siya'y nabubuhay. Sabi niya, huwag kayong magulumihanan. I have something for you para kapag kayo'y dumating doon sa pagkakataon, dumanas kayo ng kapigatian, mga kagulumihanan, I'm assured that you will experience gladness, hopefulness, and joy in life. Sabi po ng Panginoon, siya po ay dadalangin sa Ama. Sabi niya sa John chapter 14 verse 16 to 18, siya ay dadalangin sa Ama upang tayo'y bigyan niya ng isang patnubay na magiging kasama niyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita, hindi nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y nasa inyo at siya'y mananatili sa inyo. Kalabitin niyo po yung inyong mga katabi. Sabihin niyo, maging panatag ka at kasama mo ang Panginoon sa araw na ito. Sabihin niyo, God is with you. Di ba po, napakaganda niyan. Kaya, kung ikaw ay nakakaranas ng kalungkutan, pagkabalisa, or being lonely, sa upo sa ngayon, ako, parang feeling mo, iniisip mo na, pagtanda ko, sino ang kasama ko? Sino ang makakasama ko? Ito po yung masasabi ko sa inyo. It is not your partners. Wag po kayo magagalit sa mga asawa ninyo. It is not your partners in life. It is not your loyal friends. And even your churchmate. It is God Himself ang makakasama nyo. So don't need to be worried. Ilang taon na po yan si Tita Nitz. Siya lang po sa piling niya, sa sarili niya. Kasama niya ang Panginoon every day sa kanyang buhay. Wala po siyang partner. Ako po, pag ako'y nag-iisa lang sa bahay, wala ang aking asawa, nandito po sa church sa mga gawain, wala yung mga anak ko. Kasama ko po parate ang ating Panginoon. Kaya ikaw, Ate Step, huwag kang magiging lonely. Di ba? There is Jesus Christ sa iyong buhay na parating kasama mo magbibigay ng kalakasan sa iyo. Andiyan si Kuya Bal,
You don't need to worry about the things na kahit wala na si Ate Jean, that we know na andun siya sa piling ng Panginoon. Sinasamahan po kayo ng ating Panginoon at siya'y nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa. And this is the role of the Holy Spirit that given to us. Maranasan parati natin ang patuloy na biyaya ng Diyos na parati natin siyang kasama. Sa atin po sa umagang ito, hindi ko man alam yung mga pinagdaraanan ng bawat isa sa inyo. I don't know if you are despair of your situation, but I am sure God is with you. At kung bakit hindi natin mararanasan katulad ng mga believers na kahit na dumating sila doon sa mga pagkakataon na kung saan marami silang mga pagsubok, the Holy Spirit helps them to focus only to Jesus Christ. And that is the role of the Holy Spirit itself. Sabi nga po ng banal na kasulatan doon sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 17 or verse 19, do not quench the Holy Spirit. At kung bakit hindi nararanasan ng ang ibang mga mananampalataya ang patuloy na kalungkutan sa kanilang buhay, it is because they continue to squeezing the Holy Spirit. They didn't allow the Holy Spirit na mamuhay sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kaya patuloy silang namimighati. Patuloy silang nagkakaranas ng patuloy na kalungkutan sa buhay. Hindi nila ma-experience yung joy and happiness in life. Parati silang nakataon sa kanilang mga problema, sa mga kinabukasan na mga kaugulumihanan na kanilang iniisip. And I praise God today. Nakita ko si Ate JM sa umagang ito. Si Kuya JM pala, sorry. Si Kuya JM. Nakasama natin siya. Because he knows na dun sa operasyon na yon ng kanyang pinagdaanan, kasama niya ang Panginoon. Hindi lang ang mga doktor, higit sa lahat, ang Panginoon. Yun po ang nais ng Panginoon na maranasan natin sa Kanya. At pinapaalalahanan tayo sa araw-araw that we must not quench the Holy Spirit itself in order for us na makita yung liwanag ng biyaya ng Diyos, ng Kanyang pagkabuhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Pangalawa, we don't need to fret, no worries. God will supply all we need. Isang bagay yan na ipinangako ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi natin kailangan mabahala, huwag mag-alala, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin. Tapikin niyo po yung katabi, naiintindihan mo ba yung sinasabi ni Pastor? Maliwanag po ba sa ininyo? Klaro po ba? Isang patunay po na pangako ng Panginoon at ito'y naunang naranasan ng mga unang mananampalataya na sinabi ni Apostol Pablo na siya mismo nakasaksi kung papaanong siya ay tugunan ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga pangangailangan. And he keeps on addressing to all believers at that time that God Himself whom He served will supply all the needs according to His riches and glory. Can you raise up your hands? Sino po yung may utang? Be honest. May utang. Wow! Sabihin nyo, wow! Mababayaran ko rin yan sa tulong ng Panginoon. May mga pagkakataon hindi natin maialis na nakakautang tayo because we are desperate. But take note, ayaw ng Diyos na ikaw ay umutang na. Do you get the point?
ayaw na ng Diyos na ikaw ay umutang na. We need to claim it. Because God Himself to us, I will supply your need according to His riches and glory. Lord, sorry po kung ako'y nakautang. Pero right now, I'm claiming at panghahawakan ko that you will supply all my needs according to your riches and glory. Amen po ba? Yan po yung buhay na Diyos na pinaglilingkuran po natin. Yan po yung Diyos na kung saan tapat ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin at kailanman wala po siyang tinatangi. Wala po siyang tinatangi. Early in the ministry of Jesus, dun sa kanyang mga followers, na sinabi niya, look at the birds and the lilies of the valley. Sabi niya po, di ba? Sabi niya, even them, hindi ko sila pinabayaan. Kayo pa kaya ng mga anak ko. Nais ng Panginoon na bigyan natin ng isang malaking pagpapahalaga yung kanyang pangako. Kapag dumating yung mga pangangailangan and you were desperate, Lord, ano ba gagawin ko sa mga bagay na andyan na yung problema? We need to wait patiently for His answer. We need to patiently na ang Diyos ang gagawa at kikilos dun sa sitwasyon. Sabi nga po dun sa Proverbs, do not lean your own understanding. Di ba po, sabi dun? Do not lean on your own understanding. Huwag po tayo parating manangan sa ating sariling kakayanan. Ano po yung sabi dun? Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. Yes, hindi ko maialis that most of the time, lalo na yung mga nanay, they were desperate. Lord, wala kaming kakainin, wala kami. Ano ba yung mga problema namin? Sobra-sobra. Especially ngayon, napaka-bulk ng mga problema ngayon, taas ng bilihin. At least bumaba na po yung sibuyas. Di ba po, bumaba na. Kaya yung mga nagbi-beefsteak, tuwan-tuwa sila, yay, makakapag-beefsteak na kami, piyesta na. Pero pagkatapos nun, and I'm sure, ilagay nyo po sa isipan to, from years hanggang sa mga susunod pa, lalo pa po tayong makakaranas ng mas matitinding paghihirap. Mas lalo pa po tayong makakaranas. Hindi ko po kayo tinatakot. It was said in biblical o sa Biblia. Pero sabi ng Panginoon, take heart, I have already overcome it. Take heart, I will overcome it. Yung pong pangako ng Panginoon, hindi po siya magiging makatotohanan kung hindi po natin ito pinanghahawakan. Mananatili lang ang Diyos na sabi-sabi lang kung ang parating nilalagay lang na natin sa isipan natin that God will supply my needs. Pero gumagawa pa rin tayo sa sarili nating kaparaanan. Ang manangan sa ating kakayanan. So magang ito, itinuturo po sa atin na patuloy tayong manangan sa ating mga buhay, na may pagtitiwala sa ating Panginoon. At kapag yan po ang ginagawa natin sa ating buhay, we live a godly life na nagpapatunay na tayo ay umaasa sa biyaya ng Diyos, sa katuruan ng Diyos. We live a godly life. We live a powerful influence sa mga taong nakapaligid sa atin, especially sa ating mga pamilya. Na kapag ang nanay o tatay, hindi po siya namang problema, nakaparati siyang nakatingin na ang Panginoon ang magsusupply ng mga pangangailangan
namin sa loob ng pamilya, everything else will be blessed. Naiimpluwensyahan natin yung mga anak natin, yung mga nakapaligid sa atin, even in our church, na kahit meron tayong mga problema, it develops a godly character sa ating buhay, na punong-puno tayo ng pag-asa at pagtitiwala sa ating Panginoon, that we are not dependent on the material things, on our own strength, but doon sa higit sa pagtitiwala na ang Diyos ay buhay, kikilos at patuloy na magpapala sa ating mga buhay. Amen po ba? Yan na naman po kayo. Para na naman Biyernes Santo, alive na ang Panginoon. When you say Amen, kapag si pastor nagsabi, Amen. Di ba po? Napakahalaga po sa atin, mga kapatid, na patuloy na maging influencer tayo, lalo pat sa kapanahunan ngayon, that we are assuring that God will supply our needs, lalo tapat sa mga sitwasyon ngayon. Ipakita po natin sa pamilya natin, sa mga kapatid natin, sa mga mahal natin sa buhay. Pangatlo, we can approach God with assurance. Hindi natin kailangan mabahala, huwag mag-alala, ibibigay ng Diyos ang lahat ng kailangan natin na kapag tayo ay lumapit sa Kanya, ibinubukas niya po ang Kanyang biyaya sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi lang po yung Kanyang biyaya, yung Kanyang karakter, yung Kanyang pangako, meaning yung Kanyang buhay. Sabi niya nga po, di ba doon sa isang talata sa Old Testament, sabi niya, bakit hindi niyo ako subukan? Kinote ko lang po ito doon sa pagbibigay. Sabi ni Jesus ng Panginoon, bakit hindi niyo ako subukan nang ibuksan ko ang durungawan ng langit para ibuhos sa inyo ang pagpapala. Many of us, mga kapatid, ay hindi nakikita ang mga ginagawa ng Panginoon dahil malimit nating itinitenga ang ating mga sarili, na takot tayong lumapit. It is because of our sins, because of our guilt. Natatakot tayong lumapit sa Panginoon. Natatakot tayo sabihin yung buong katotohanan na ating nararanasan because of the guilt feelings of the sins sa ating mga buhay. After the resurrection, Jesus ascended to the Father in heaven, na patuloy tayong binibigyan ng assurance sa ating mga buhay. Sabi niya nga po dun sa 1 John chapter 4, verse 14 to 15, sabi na, if we ask anything according to His will, He hears us and will grant us our request. Instead of doubting, we should wait patiently and look for His answer. Every time, mga kapatid, that we approach to God Himself, in yung assurance na yon, alam naman po natin ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Alam natin ang Diyos ay sasagot ayon dun sa Kanyang banal na kalooban, to His will sa buhay ng bawat isa sa atin. And little we know that when we approach the throne of grace ng ating Panginoong Diyos, every time that we approach, He changed our life. He changed our life. Every time na pumupunta ka at nakikiusap sa Panginoon, dumadalangin, and every time you go to the church, you were a changed man. Dahil dinidevelop niya sino po? Yung karakter mo. Ginagawa ka niya ng humble. Ginagawa ka niya o tinuturuan ka na patuloy kang magtiwala sa Kanya. Tinuturuan ka niyang sumunod sa Kanya. Yan po yung ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Every time na patuloy tayong tinutulungan ng Holy Spirit, ginagawa niya po tayong a humble person. Tinuturuan niya tayong mag-submit to His will. Every time we approach
sa ating Panginoon. He assured us that He will be with us no matter what the cost. At yun yung isang maganda, na dun sa pagpunta at pagpasok natin sa kaharian o dun sa church pa lang ng ating Panginoon, binabago niya na yung ating buhay, binabago niya yung ating pananaw, at higit sa lahat, we live a godly life and influencer to other people as well. Nagiging influencer na po tayo para sa iba. Sino po nakakakilala kay Henry C? Kilala niyo po si Henry C? Sino po si Henry C? Kapitbahay lang po namin yun. Hindi po, joke lang. Si Henry C po ay may-ari po ng SM. Yung anak niya po, si Henry C, si Big Boy, si Junior, he was a wealthy man. Sabi po dun sa Forbes, ginugel ko po. Siya po ay may network na 2.2 billion. 2 billion, hindi po pesos, dollars. 2.2 billion. Wow, ang dami. Di ba po? Ang dami. Pero even he himself, dahil dun sa kanyang testimonyo, natuto po siyang lumapit sa Panginoon. Dahil na-realize niya nung panahon na kung saan maging yung kanyang anak na nasa banig ng karamdaman, kahit na ano pong ginawa niya, hindi niya po kayang bigyan ng resolba dahil nga kahit na sobrang yaman nila, hindi niya po kayang tulungan yung kanyang anak. And what comes into my mind na maging sa bawat isa sa atin, ay yung sinabi niya, I don't need to worry if it is the Lord's will na kunin yung aking anak. But the good thing is, I'm happy because she is with the Lord. And someday, we will meet Him. Bakit po ganun yung aking sinabi? At bakit po ganun yung kanyang sinabi? Ginawa po siyang humble person ng Panginoon. Every time na siya'y patuloy na nagkakaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon at siya'y lumalapit sa Panginoon, he's being changed. Maging po sa bawat isa sa atin sa umagang ito. Yun po ang layunin ng ating Panginoon. Ipaunawa sa bawat isa sa atin ng banal na Espiritu, even in the most challenging times, we can have peace that nothing can, na hindi kayang i-offer ng sanlibutan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya po sabi ng Panginoon, doon sa John chapter 14, verse 27, Peace I leave with you, my peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Do not let your heart be troubled, nor let it be fearful. Even si Haring David, sabi niya nga po dun sa Psalms 23, Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Kahit na sa kabila nung siya'y dumaras na dun sa malapit na sa kamatayan, hindi po siya natakot. Because when he approached the throne of the grace of the Lord is right there for him. Kasama niya sa pakikipag-battle niyon. Because Jesus lives, we never truly die, but live forever with Him. Amen po ba? Because Jesus lives, we never truly die, but live forever with Him. Tandaan po natin mga kapatid, there is no hope without Jesus, and all hope for eternity is with Him. When we trust Jesus as our Lord, the gift of eternal life becomes ours. Nasa atin na po yun. Kaya po nais ng Panginoon na sa umagang ito, can we proclaim Jesus is alive? Pwede po ba sigaw natin, Jesus is alive? Jesus is alive.
Pwede po bang with feelings na may pagmamahal sa Panginoon? 1, 2, 3, go! Pangalawa, sabihin po natin, Jesus is my Savior. Tapikin niyo po yung katabi niyo, sabihin niyo, naiintindihan mo ba ang iyong sinasabi, kapatid? And lastly, Jesus gives me eternal life. Jesus gives me eternal life. Yan po. O sabay-sabay po tayo. Jesus gives me eternal life. Mga kapatid, sa totoo lang po, sinabi natin ito, isinigaw natin ngayon, ang araw ng katagumpayan ng Panginoon sa ating buhay. Si Jesus ay Panginoon, dapat po ipakita natin na siya ay nalulugod sa ating mga buhay. Na hindi lang natin sinambit na siya ay buhay sa ating mga bibig, kundi patuloy na makita ito sa ating mga puso, sa ating mga buhay. At siya ay isinisigaw ng higit na siya yung Panginoon na kikilalanin ng mga taong nakapaligid sa akin, na siya yung buhay na Kristo ko ngayon at magpakailanman. Purihin po natin ang Panginoon at pagpalain po kayo ng bawat.